Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito po, Beck and Toink sa YouTube, Beck and Toink sa TikTok, Beck and Toink po page sa FB. Yan mga boss, sana subscribe po kayo at like at i-follow yung page natin at ganoon na rin po sa TikTok. Topic po natin ngayon mga boss, ito isang Rouser na 135, ipapalit tayo ng gulong. Ito, maliit lang yung gulong niya dati. Size nito ay ikot natin para makita natin. Yan. Size po nito mga bossing ay yan, 80 by 90 by 17 o 80/90 by 17. Yan. Yung nilagay ko kasi mura to. Dahil wala akong budget noon. Yan. Pero yung dati niya, ito yung nakalagay. Bago na ilagay ito. Yan, yung nasa ibabaw. Yan. MRF po siya na 100/90 by 17. Yan. Ayan po yung dati niya nakalagay. Malaki na po yan. Pag nilagay niyo po sa inyo yan, sasayad yung gulong. Yung 100/90 na yan, sasayad sa tapalodo. Yan. May ginawa akong video para maiwasan pong sumayad itong size na to. Yan, yung 100/90 by 17 o 100/90 by 17. Yan. Yan, ninangat po natin yan. Kaya mag-comment na lang po kayo sa video na to. Sesend ko yung video link kung paano yung ginawa natin diskarte. Kaya pumasok itong 100/90 by 17 o 100/90 by 17. Ngayon, ito po yung ilalagay natin. Itatry lang natin para sa video na to. Yan, MRF tire 110/80. Yan, over 80 by 17. Yan, yung ilalagay natin 110. Lumaki yung yung from 100 naging 110 siya. Tapos lumiit naman yung from 90 naging 80 siya. By 17 pa rin. Ito siya, nabili ko sa Shopee. Yan. Pag ganito po kasi yung gulong na nabibili natin, maganda klase, ito matagal to. Matagal kayong magpapalit. Yan, matagal yung buhay nito pag ganito, MRF. Medyo mahal nga lang po pag medyo branded yung tire natin. MRF, gawa pong India yan, pero available na rin po yan sa Shopee. Ito yung size niya mga bossing. Yan, 110/80 by 17. Yan, napakalaki. Malaki po yan sa actual. Dito sa video natin makikita nyo na parang manipis siya, pero sa actual po malaki to. Yan, itatry natin kung hindi sasayad sa tapalodo. Maganda sana kung mailagay natin to medyo astig. Yan. Ito pa pala mga boss, sasabihin ko na lang dito yung epekto pag lumaki yung gulong nyo sa harapan. Pag malapad na ganito at malaki, ang epekto nito, matatag po yung motor. Yan, matatag siya pag tumatakbo, hindi siya magewang. Yan. Yun nga lang, bibigat yung motor nyo kasi mabigat to. Yan, mabigat tong ganitong brand. Yan. Ang kagandahan nga lang po, yun, matagal itong masira. Matagal mapudpod. Yan, mga 3 taon, 4 na taon, buhay pa yan. Yan. Yan, subok na po yan. Yun, magiging matatag. Ang problema naman doon, pag ganito kalaki yung gulong nyo, kumisan maninibago kayo sa umpisa. Kasi medyo mabigat, parang mabigat. Pero pag isang linggo nyo nang ginagamit yan, yan, nag-enjoy ka na. Kasi yun nga po, matatag siya. Pag hindi siya magewang, pag ganito kalaki yung gulong na nilagay nyo. Ito, kung may mahanap pa kayo na 100/90 by 17, yan, medyo konting adjust lang sa tornilyo dyan. Yan, yung video natin makikita nyo dun. I-send ko na lang sa inyo. Adjust nyo lang, papasok yan. Ito, pasok na pasok to, 100/90 by 17. Matatag na rin yun, ganito rin siya. Nakapal din siya. Tapos sa likod natin, ito yung isasuggest ko sa inyo sa likod. Yan, Motosport. Tapos size natin 130/70 by 17.
Ito, mahal din po ito pag binili sa Shopee at Lazada. Tatak nito para mag-idea lang kayo mga boss. Yan, Motorsports. Tapos Epic Tire. Yan, Epic Tire po to, tubeless. Yan, tubeless. So, meron pa akong isang binili, ganyan na ganyan din siya. Yan yung kilabot niya. Ito, bago masira din po ito, umabot ng 4 na taon. 3 to 4 years. Yan. Bago mapudpod. Yan, bibili nyo lang yan, ano lang. 1.7 to 1.8 ganyan. Kaya 1.5. Siyempre yung shipping fee medyo mataas kasi mabigat. Yan. Kung malaki po yung rim nyo, mas lalapad pa to. Yan, mas lalapad. Sa actual po malaki makikita. Dito sa video natin parang medyo payatot siya. Yan. Pag actual po din yung makikita yan na malaki siya. Ito meron tayo dito 180. 180 na Rouser. Yan. Ito, pares na pares yung binili ko. Ito, bago pa. Ayan, bago pa siya. Epic Tire pa rin. Yun. Ayan yung isa. Tapos, ito naman yung isa pang Rouser. Yan. Lagyan natin siya. Pares na pares po nun. Ayan yung tatak niya. Epic Tire. Tapos, yan. Napakalaki. Ayan yung kilabot niya. Bagong-bago. Yan. Kalalagay lang kahapon. Yan. Pinalagay ko dun sa vulcanizing shop. Yan. Epic Tire. Mag-idea po kayo. Yan. Kasama shipping fee, gumastos ako ng 2,000 dito. Yan, 2,000. Panglikod, Rouser 180. Yan po, tapos yung size niya, yan, kaparehas nung kanina. 130 over 70 by 17. Yan siya. Yan, 3 years to 4 years yung buhay nito. Matagal, mapupod. Yan. Yan. Medyo bago yung lumiliit siya. Ayun, simulan na po natin yung topic natin. Dito tayo niyan. Papakalasin ko muna tong gulong. Yan, papakalasin natin to. 80 by 90 lang yung nakalagay. Rouser pa rin, 135. Yan. Papakalasin natin. Medyo popost ko na muna yung video para hindi gaano mahaba. Yan po mga paps, na tanggal na natin yung gulong. Ito, yan, kitang-kita na natin dito na 80 by 90 by 17. Tapos ito yung kapal niya, masyadong manipis. Yan, sasandal natin dito para makita nyo lang yung kapal niya. Yan, para ma-compare lang natin. Yan yung kapal niya, tapos kunin natin yung isa. Ilalagay natin. Yan, ito yung ilalagay natin. Yan, malaki. Yan, kitang-kita nyo naman po yung pagkakaiba nila. Yan, malaki siya. Tatry natin kung swak to. Yan, para sa video na to. Yan. Yan, post natin ulit. Babaklasin natin yung gulong. Yan. Ayan na yung gulong natin. Babaklasin natin. Ito. Bili mo natin takip. Ayan, takip siya. Tapos, bili kayo nito sa Shopee. Yan, bibili kayo yung ganito. Pantanggal na. Yan, yung lock nung pito. Yan. Ito, nabili ko lang to 30 pesos. Yan. Ayan siya. 3, 100. Yan. 35 yata itong 40 ganun. Pero 3, 100 nabili ko. Yan. Ang paklas ng pito. Yan. Pasisingawin natin. Ito hindi hindi siya tubeless. Meron siyang interior. Ayan, ayan yung tinatanggal natin. Counterclockwise yung ikot. Ayan, pag paigpit po ay clockwise. Ayan, tanggalin lang natin yung pinaka niya para matanggal yung yung laman na hangin. Ito, tanggal na po natin. Ito yung pantanggal. Ayan, tabi muna natin para hindi mawala. Ayan, ito na. Tanggalin muna natin yung hangin. Yan, nag-improvise din tayo ng panikwat natin. Yan, pag gagawa kayo, yan, tubo lang. Tapos ito naman ay ito yung dating chisel. Yan, yung
ginagamit sa ano, bato. Ayan. Ayan, medyo nakalimutan ko yung tawag. Silsil. Ayan, silsil to. Ngayon, ginrain lang natin. Ayan, ginrain natin tapos pinutol natin sa gitna. Tapos dinigit ko dito sa tubo na to. Ayan, tubo lang siya. Para sigurado na tapos full weld. Ayan, dapat ganyan yung ano, pagkakagawa. Ayan. Ayan, parang naka letter S siya. Ayan, para hindi mabutas yung interior. Ayan, meron silang technique yung mga nagbo-vulcanize. Hindi naman tayo nagbo-vulcanize, nag-observe lang tayo. Ito naman yung mabibili sa Shopee at Lazada. Panikwat pa rin, Paris to, mabibili nyo 100, kung minsan 180 ganyan, na Paris. Wala yung isa, hindi ko nakita yung isa. Ayan, papaklasin nga natin. Papaklasin na po natin. Popost mo natin video para hindi gano'ng mahaba. Yan, balik po tayo. Nilagay ko muna, medyo matigo yung ano, paglalagay kasi bago yung gulong. Yan, saka hindi tayo gano'ng sanay magpalit. Ito na ilagay natin siya. Yan, yung dati pa rin adjustment yung ano, ginawa natin. Dito lang siya sa taas. Yan, binawasan ng konti yun doon. Ngayon, ang nangyari, hindi pa nabombahan itong ano, gulong natin. Ayan na, nakalagay na siya. 110 over 80 by 17. Ayan. Ayan siya, nakalagay na. Ayan, poging-pogi na pag malaki yung gulong. Ayan, kahit malayo yan, kitang-kita yan pag malaki yung gulong. Parang ganyan. Pag malayo siya. Ayan, nakayo sa harapan. Ngayon, bobombahan natin. Ito, paparinig ko muna kung walang sayad. Yan, pakinggan lang natin kung may sayad siya. Pakinggan muna natin. Yan, tataas lang natin ng konti yung gulong. Ayan, kita nyo naman. Ayan, walang sayad. Ayan, bigat nga lang. Hindi kasi nakakalusok. Tataas natin. Yan, walang sayad. Yan, di sumayad sa tapalodo. Ngayon, susubukan natin bombahan. Baka kasi sumayad. Sana po hindi sumayad para at least maganda yung resulta ng ano, video natin. Yan, bobombahan ko muna. Ito nga mga paps, ito, meron tayong ano dito, portable na pambomba. Ayan, mabibili nyo rin siguro sa Shopee meron din to. 12 volts. Ayan, 15 ampere na air pump. Mini pump. Ayan, electronic siya. Ayan, 12 volts. Ngayon, dahil kailangan natin ng 12 volts, ito yung gagamitin natin. Ito, power supply. Power supply po ng computer, pwede to. Meron tayong ginawang video kung paano kayo makakuha ng 12 volt supply dito saka 6 volts. Yan, pag magcha-charge kayo ng baterya ng motor, pwede to. Kung maliit lang yung baterya, pwede to. At yung 4.5 volts na baterya na pang rechargeable, yung mga electric pan na maliliit yan, 4.5, pwede rin to. Kasi ito ay mayroong supply na 6 volts at 12 volts. Yan, 6 volts po yung yan, ito po yung ano niya, kulay niya.
Itong yellow, 12 volts positive, at itong black ay negative. Yan. Yellow po, yung pinakamakulay, yellow, ay yung 12 volts natin. Tapos dito naman, yung red at black, ito yung 6 volts natin. Red yung positive at yung black po yung negative. May ginawa tayong video nito kung meron kayong karagdagang katanungan. Yan. Paano ba natin mapapaandar to kasi may switching to. Ito po yun, tignan nyo lang po yung kulay green. Ito, punta kayo dito sa marami na yan, maraming yan, socket nya, yan, mahaba. Tapos hanapin nyo lang yung kulay green na kulay. Yan, green. Tapos yan, makikita nyo dyan yung green. Nakapagitna po sa dalawang block. Yan, nakapagitna siya sa dalawang block. Ngayon, kahit ano po dyan sa block na yan, pili lang kayo ng isa. Yan, itatap nyo yung yan, pagdidikitin nyo lang po yung dalawang linya, yung green saka yung black. Ayan, yung ginawa ko, tinis ko lang siya para umandar po ito. Yan, para umikot siya, umandar na siya, mag-operate. Parang switch na lang po yun. Yan, paandarin na natin para makakargaan natin siya. Ito yung positive niya nung ating air pump. Yan, may fuse naman po yan kung sakali. Hindi naman kayo makukuryente kasi 12 volts lang yan. Pero dapat po nakatsinelas kayo at siguraduhin nyo pong hindi basa yung tsinelas nyo. Yan. Para at least safe kayo na kahit konting ground hindi kayo mag-ground. Yan, gaya po na sabi ko, dapat kukunin natin ay yung matingkad na kulay. Yan, ito yun, yung yellow, yung 12 volts. Ayan yung positive natin, baliktad. Ayan, baliktad po. Ayan, ito yung positive natin. Ito, red. Tapos ito yung mga negative natin. Pag baliktad po yan, hindi aandar yung ating air pump. Ayan, tapos iwasan yung magkadikit yung dalawang linya. Ayan, tapos ito ilalagay na natin siya. Ayan, tabi muna natin itong natin. Ito ilalagay na natin sa gulong. Ayan, ikot natin yung gulong. Yan, ikot natin. Yan siya at ito, lalagay mo natin. Yan, medyo napaba yung video natin, 17 minutes na. Post muna natin. Yan po, kita nyo umiikot na yung fan ng ating power supply ng computer. At ito, may switch naman yung ating air pump. Ito, sisindihan natin. Tapos siguraduhin pong nakaiwala yung positive at yung negative line kasi hindi ko siya tinate. Yan, pag nagkadikit yan, sunog to. Yan, sunog yan. Yan, babombahan na natin. Tignan natin kung sasayad. Yan. Ito po yung kagandahan pag meron kayo ganito. Kahit sa bahay lang, pwede. Bombahan natin. Yan, sana po hindi sumayad para at least maganda yung naging resulta ng ating video. Ayun po mga boss, balik tayo mga paps. Ayun na, nailagay natin yung gulong, successful yung ating pagpalit. Yan, walang sayad, hindi sumayad sa tapalodo. Dati pa rin yung ginawa nating adjustment, yung dati pa rin yun. Wala tayong ginalaw dito. At wala siyang sumayad ito. Matigas na. Yan, sakto-sakto mga bossing yung ating gulong na yan. Makita nyo dyan, pakita ko muna, baka sabihin nyo dinaya natin yun. Yan, 110/80. Sana makita sa video natin. Yan, lapit natin. 110/80 by 17. Yan, ito yung sinulat natin kanina. Yan mga boss, yung sinulat natin. Ayan yung dati natin, yung sa taas, 100/90 by 17. Yan, o 100/90 by 17. Tapos ito na yung bago natin, 110/80 by 17. Yan, ito na yung bago natin. Kaya lang naman tayo naglagay nung maliit na gulong ay wala pa tayong budget kasi wala tayong trabaho noon. Yun, kaya hindi ko pa naano yung video.
Yun mga bossing, pasensya na napahaba yung video natin at medyo maingay po dito sa ating nasa harap tayo ng highway. Yun, ito yung dati natin. Yan.